Ang purpose po ng live natin ngayon ay para itama po ang mga maling akala at haka-haka ng mga tao. Ang akala po kasi ng mga tao dito sa PUB modernization ay kapag sila mga kaibigan ay umayon dito, akala nila peace out agad. Akala nila hindi na kaagad nila mailalabas sa lansangan ang kanilang mga jeepneys, no? Lilinawin itong problema ng mga jeepney, no? So mga kaibigan, itong consolidation, no? Consolidation lang ang deadline, no? Tandaan na, consolidation lang ang deadline, hindi ang jeepney phase out, no? So, dito mga kaibigan, bakit kailangan ng consolidation, no? Una, mas siguradong kita at benepisyo para sa mga jeepney drivers. Kasi mga guys, kapag merong jeepney consolidation, no, ibig po sabihin nito, consolidating would also provide transport workers with a more secure salary system, social security benefits, and a better chance of acquiring loan to buy modernized jeepney. So dito mga guys, kapag nag-yes sila sa consolidation, hindi ibig sabihin na phase out na kaagad. Yung mga jeepneys nila ay wala na, hindi na pwedeng gamitin. Hindi po pwede, hindi po ganoon mga guys ang ibig sabihin nito, no? Meron pong sa pagkakaalam ko, no, na-i-vlog ko na ito noon sa pagkakaalam ko, bibigyan ng mga 1 taon, no, bago talagang tuluyan na ma-phase out. Negotiable pa yan kasi alam naman natin, no, knowing the government ay masyadong maawain at talaga namang nagbibigay ng mga palugit, no? So, ayun nga sinasabi ko, hindi ibig sabihin na nag-yes kayo sa consolidation ay phase out na kaagad ang inyong jeepney. Hindi po ganoon. Bibigyan po kayo ng palugit na 1 taon. Sa pagkakaalam ko no, 1 year. At sabi ko nga, pwede pa yung ma-extend kung talagang wala pa talagang pambili. Pero mga guys, kapag bumayag ang mga jeepney drivers dito na sa consolidation, magkakaroon sila ng malaking chance para makabili ng murang modern jeepney. Pangalawa, no? Subsidies and financing program. Kapag kasama ka dito mga guys, no, sa pumayag ka dito sa consolidation, mga guys, makakasama ka na tuwing merong mga subsidies na ibibigay ang gobyerno sa mga ayuda, mga financing program, makakasama ka kasi kumbaga sa mga guys, hindi ka kolorum. Ikaw ay kasama doon sa mga cooperative, no? So, maganda ito mga guys. Bukod sa magkakaroon pa ng sure na salary, no? At mga benefits yung mga drivers, ay talagang magiging maganda ito para sa Pilipinas, no? Kasi alam naman natin na during these days, ang dami na rin na mga koloro, yung mga jeepneys na yung napakabulok na talaga, tapos yung binubugang hangin ay talaga namang pollution ang dinudulot sa ating paligid, no? So, hindi lang yun mga guys, medyo masakit sa matay, di ba? Pag may pupunta dito mga dayuhan, mga foreigners, tourists, ang sakit sa mata, ano ba yan? Nasa kalye ng Metro Manila ay mga bulok na mga jeepneys, no? Alam niyo ba guys, meron nga yung kaibigan kong, yung isa kong kaibigan na Malaysian, sabi niya, ay bakit ka dyan sa Pilipinas, no? Bakit daw ganito sa atin? Meron daw mga karag-karag na mga jeep, tapos pinintasan pa yung tricycle natin. Kasi sa kanila mga guys, walang mga tricycle at wala ding mga jeepneys, no? Talagang ang makikita mo doon, taxi, grab, bus, no? Ganun lang. Tsaka, ang mga Malaysians, kasi ano lang sila guys, yung mga 53 million, no? So, lahat sila may kotse. Bawat pamilya, 3-4 ang kotse. Kung ilan sila sa pamilya, tig-iisa silang kotse. Ganun doon mga guys, no? So, may subsidies, financing programs, and consolidations results in economies of scale, enabling PUV operators to negotiate better deals of fuel, parts, and insurance cooperatives and corporations access
government subsidies and financing programs unavailable to individual operators. So mga guys, meron nga tayong, di ba, meron tayong sikat na quotes na divided we fall, united we stand. Kapag yung mga operator lang no, kanya-kanya, mga kaibigan, minsan minsan talagang meron bang yung nagsasapawan, pagkatapos yung walang unity, no? So, dito, kapag kasama ka na dyan sa mga cooperatives na yan, so kasama kayo, no? Yung inyong operator kasama, ibig sabihin mga guys, mas talagang mabubroaden, no? Yung inyong community kasi magkakaroon ng collaboration. Yung lahat ng mga operators at hindi ito magiging watak-watak kasi may operator dun, operator dyan, mga maliliit na operator. And then, kapag merong mga benefits, yung iba, hindi ba napapansin mga guys, yung iba nagre-reklamo, ay hindi pa kami nakakatanggap ng ayuda, bakit sila, yung kaibigan ko, mga drivers, o bakit meron na, bakit kami wala? Yun ang nagiging problema guys. Pero dito, kapag pumayag sila na mag-consolidate, lahat ng mga problema na ito ay masusolusyonan. Walang hindi mabibigyan ng ayuda, ng benefits, kasi lahat ng mga drivers ay mapapasama sila doon sa mga cooperatives na kasama dito mga guys. So magkakaroon ng united effort ngayon at lahat-lahat walang maiiwanan. Diba maganda ito talaga mga guys. Kaya suportahan natin ito, i-share natin ito mga guys, nang sa ganon, maliwanagan naman yung mga drivers, mga maliliit na mga operators na hindi masyadong nakakaintindi tungkol dito, na ginagamit lang sila nitong mga leaders ng piston para sumama dito sa rally, no, para mag-aklas at maging against dito sa PUB modernization. So mga guys, ang magagawa natin bilang isang responsible mamamayan, no, responsible citizens of the Philippines, ay tumulong tayo sa pagdi-disseminate ng mga information nang sa ganon, yung mga kababayan natin ay hindi rin maging negative pagdating sa issue na to. Kasi usually, pag sinabing, oy, merong jeepney modernization, ang sinasabi kagad, ano ba yan? Mahal naman yan. Ay naku, mawawalan kami ng trabaho. Ilang libong mga jeepney drivers mawalan ng trabaho. Pero mga guys, yun ay mali. Hindi totoo yun. Kapag nagkaroon na ng consolidation, hindi sila mawawala. Hindi agad-agad na tatanggalin or i-phase out ang kanilang jeepney. Kasi meron silang napakahabang palugit at bibigyan sila ng mga loan, yung loan para makapag-avail sila mga guys ng murang modern jeepney. Meron tayong modern Pinoy jeepneys. Kung ayaw nyo yung galing sa mga ibang bansa, yung mga imported, meron tayo ditong magagaling. Sa totoo lang mga guys, mas magaganda nga ang mga gawang Pinoy. Talagang kapag gawang Pinoy na mga jeepneys, subok na subok. Tingnan nyo yung Saraw, di ba? Saraw jeepneys, kahit lumang-luma na, talagang laban pa rin. Magaganda yung ating mga local. So, hindi kayo pipigilan mga guys kung ano ang gusto ninyong jeepneys. Local, kung gusto niyo yung imported, nasa sa inyo yan, sa inyong kakayanan, no? At sabi ko nga sa inyo, kapag once na kayo ay sumali dito, hindi kayo pababayaan ng gobyerno na hindi maka-avail ng modern jeepneys, no? Number 3, mga guys, mas reliable communicating system pa sa mga Pilipino. No? Magkakaroon ng fixed routes and schedule, simplified trip planning for commuters, may real-time updates of arrival and departure pa. So dito mga guys, may iwasan na yung sobrang traffic, tapos lahat nag-uunahan, nagkukumahog, di ba mga guys? At ang maganda dito mga guys, sure ang kanilang sweldo. Hindi sila maghahabol
na, uy, kailangan kumita ako ngayon kasi may boundary. Hindi ganun mga guys. Meron silang sweldo. Kumita man sila or hindi sila kumita ng sapat, sweldo na nila yan. Kailangan ibigay sa kanila. At hindi lang yun, kumpleto sila sa mga benefits. No? So, ayan nga, fixed routes and schedule, simplified trip planning for commuters, may real-time updates of arrival and departure pa. Kapag organize, mas maayos ang relasyon ng mga drivers. Hindi na rin agawan ng pasahero, mas ligtas ang daan. Diba? See? Maganda siya. So, huwag tayo agad maging nega kasi ang tendency ng mga tao masyadong takot sa pagbabago. Yan ang number one, no? Mga Pilipino. Yan din ang nagiging dahilan mga guys kung bakit medyo huli tayo, no? Kasi takot tayo sa changes, takot tayo sa pagbabago. Kapag merong mga nilalatag na pagbabago ang gobyerno, iniisip ka agad natin, ay naku, baka ganito, ay naku, baka ganyan. Kasi nasanay tayo sa ating old ways na akala natin, yun lang talaga ang tama. Hindi natin binibigyan ng daan yung mga panibagong ideas, mga panibagong nilalatag sa atin ng gobyerno. So yun ang dahilan mga guys kung bakit ang isang bansa ay mabagal ang pag-unlad dahil takot sa changes. Katulad na lang in the past, no? Panahon ni President Marcos Sr. Hindi binuksan ang Bataan Nuclear Plant kasi takot sa changes. Takot sila na baka daw ganyan mangyari kapag meron tayong nuclear power plant sa Bataan. Kaya pinasara. Pero mga guys, kung binuksan lang yun, hindi tayo magkakaproblema sa napakamahal na kuryente. Hindi tayo magkakaproblema sa sobrang paggamit natin ng langis. Hindi tayo masyadong magiging dependent dyan sa mga oil, mga imported oil. Kasi meron tayong Bataan nuclear power plant na pinagkukunan natin ng energy, ng mga kuryente at ng iba-iba pang mga kailangan natin, di ba? So ito yung sinasabi ko, buksan natin yung pintuan para sa tunay na pagbabago at para sa tunay na kaunlaran ng bansa. Huwag tayo maging negative mga guys. Walang mangyayari sa atin kung ang utak natin ay backward. Eto, nagkaroon tayo ngayon ng gobyerno, na isang gobyerno na ang gusto ay maging mala Singapore tayo, isang gobyerno na ang gusto ay talagang umunlad tayo. Pero kung ang mindset ng mga Filipino ay backward, ang mindset ng mga Filipino ay parang noong medieval time, Stone Age, walang mangyayari sa atin. Kahit gaano kagaling, kahit gaano kaganda ang nilalatag ng gobyerno, kung ganun ang mindset ng mga Pilipino, hindi talaga tayo uusad. Diba? So number 4 mga guys, no? Consolidation minimizes competition and conflict among individual PUB operators. So nasabi ko na to kanina, no? Magkakaroon na ng, hindi na sila magkakaroon ng conflict na yung unahan, pagkatapos nagkakaroon ng problema, o yung iba nabibigyan ng ayuda, o bakit kami, wala pa kaming ayuda, nagkakaroon ng swapangan, di ba? Nangyari yan mga guys, di ba? May mga nagreklamo sila, bakit meron na silang ayuda? O naibigay na sa kanila yung fuel subsidy, bakit kami wala? Kasi nga, walang ganito eh. Hindi pa na-consolidate, di ba? Wala pang programa na ganito yung gobyerno. Kaya ngayon, mga guys, na eto na nilalatag na ng gobyerno, isang napakagandang programa para sa benefit ng mga drivers. Huwag ninyong hihindian. Di ba? So, ano pa mga guys, yun nga, consolidation minimizes competition conflict among individual PUB operators, creating a stable business environment that attracts investment and encourages innovation. Diba? So pag tinignan yan ng mga tao, lalo na ng mga foreigners pagpunta dito, wow, eto na ba ang Pilipinas? Ang ganda ng Pilipinas. Napakaganda na tignan. Hindi na karag-karag yung mga jeepneys, hindi na bumubuga ng napakakapal na mga maiitim na usok, di ba? So maganda na rin sa environment, sa health natin, makakatulong pa tayo doon sa pagsugpo ng climate change, di ba? So, mga guys, the goal of consolidation is get everyone together. There will be 1, 2, or 3 consolidated operator
per route, no? Or route. Who is going to run that route in an organized and systematic manner? So, wala nang swapangan. Wala nang yung, ay, kailangan mauna ako para marami akong ma-pick up na pasahero, no? So, the objective here is to make the system more reliable, more dependable, so that our passengers can be more predictably plan their travels. So, ibig sabihin mga guys, meron ng mga schedule lahat. May schedule ng pick up, may schedule ng kung kailan aalis, no? Yung mga jeepney, kung anong oras siya darating dyan. At dahil dito mga guys, malalaman na ngayon ng mga commuters. Alam nila kung anong oras sila dapat aalis at alam nila kung anong oras sila darating, no? Kasi may mga schedule na. Kumbaga, magiging organized. Ayaw niyo ba yun? Yung maging organized ang ating kalsada, no? Hindi na yung watak-watak kung sino gustong lumarka, lalarka. Kung gusto mong pumunta dyan, pupunta ka, di ba? Ito mas magiging organized tayo dyan, no? So, tandaan natin December 31 deadline is only for consolidation, not yet for modernization. No? Consolidation pa lang to mga guys. Hindi pa yung jeepney phase out. So, maling-mali, no? Ayan, no? Nakalagay, hindi jeepney phase out ang ibig sabihin nito. Wala pang jeepney phase out. Yan, basahin nyo, isang paglilinaw, wala pang jeepney phase out. Ito ay consolidation deadline ng LTFRB. Mga guys, bakit kailangan na ang mga jeepneys ay talagang mag-consolidate at pumayag dito? Kasi meron na nga tayong deadline, di ba? Ibig sabihin, kapag hindi kayo dito nag-yes, no? Yung mga jeepney drivers, yung mga operators, ibig sabihin, kolorum na kayo kasi deadline na yan mga guys. Ibig sabihin, kolorum na kayo at maaari na hindi na kayo payagan na mamasada at may possibility na huhulihin yung inyong mga jeepneys. Kasi hindi na kayo, wala na kayo Kumbaga, hindi na kayo dapat na mamasada kasi deadline na nga no? Pero, kung kahit na luma pa yung jeepney nyo at pumayag kayo dito sa consolidation, pwede pa rin kayo mamasada, mga guys. No? Hindi kayo huhulihin kasi pumayag kayo na mag-consolidate. No? So, ano na natin ito mga guys, supportahan na natin yes to consolidation. No? Inuulit ko, isang paglilinaw po, walang jeepney phase out sa ngayon na mangyayari sa consolidation deadlines. Pagkakaroon ng jeepney phase out, sa pagkakaalam ko, 1 year muna yan. Pero sa loob ng 1 year na yan mga guys, tutulungan kayo ng kooperatiba, ng gobyerno, tutulungan kayo nang sa ganon kayo ay makapag-avail ng murang modern jeepney. Mga guys, maganda rin ito Ako nga sa totoo lang gusto ko ito. Kasi, minsan, di ba, sasakay ako syempre taga Cavite ako, pupunta ako ng Maynila, sasakay ako ng jeep. Minsan nakakainis kasi tumitirik, no? Tumitirik sa gitna ng kalsada. Samantalang, kapag yung mga bagong jeepneys na, hindi na mangyayari ito kasi syempre bago na. Gayon, may mga tumitirik pa ng mga jeepneys, may mga karag-karag. Kapag tumakbo, akala mo, yung sa patay, no? Kulang na lang, kumanta ka ng hindi kita malilimutan. May mga ganyan akong nasasakyan mga guys, no? Na sinasabi ko, ano ba ito? Malilate na ako, bagal-bagal naman ni Manong. Sobrang bagal kasi lumang-luma na. Tapos yung usok, pero pinapaandar pa rin, no? So, yun nga mga guys, no? Yes na tayo. Yes to consolidation. Huwag nating hadlangan ang pag-unlad ng bayan. Narito tayo, mapalad tayo at nagkaroon tayo ngayon ng isang presidente na inaayos ang lahat ng mga dapat ayusin at dapat i-fix sa gobyernong ito. No?
So, ano pa mga guys, no? Alam niyo ba mga kaibigan, isang napakalaking good news na talaga namang lalaki na naman ang mga mata ng mga DD sheets. Good na news mga kaibigan. Sasabihin na naman ng mga DD sheets na, naku, masyado nang nalalampasan ni PBBM. Itong si Tatay Digong, sasabihin na naman nila mga guys, kasi talagang napakaganda nitong ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Sasabihin ko, ano ba ito mga guys? Okay. The President signed 7 new laws for higher education institutions. No? So mga kaibigan, ang Pangulo mga kaibigan ay nag-sign ng law para nang sa ganon ay magpatayo ng mga another universities sa iba-ibang lugar ng ating bansa. No? So, papakita ko sa inyo Okay. Papakita ko sa inyo mga guys. Okay. Para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay. Tatakpan ko muna yung aking mukha dito. Okay. Republic Act number 11969. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, 19th Congress, 2nd Regular Session. Began and held in Metro Manila on Monday, the 20th. Huwag na natin basahin yan, no? So, dito na tayo. An act of converting the Bataan Peninsula State University Bagak Extension Campus in the municipality of Bagak, province of Bataan, into a regular campus of Bataan Peninsula State University to be known as the Bataan Peninsula State University Bagak Campus and appropriating funds thereof. Then, so yun mga guys, no? Hindi lang yan sa may Bataan mga guys, no? So, ano pa natin? Ito pa mga guys, sa Leyte, no? Sa Leyte, converting the San Isidro Satellite Campus of the Leyte Normal University located in the municipality of San Isidro, province of Leyte, into a regular campus of the Leyte Normal University to be known as the Leyte Normal University in San Isidro campus, no? So establishing 5 College of Medicine programs, no? Unang-una muna guys, the Bicol University College of Veterinary Medicine, no? So ito yung mga i-establish ng Pangulo natin, no? 5 College of Medicine programs. Yung sa Bicol University College of Veterinary, and then Visayas, no? The State University College of Medicine, magkakaroon din sa Visayas. And then the University of Eastern Philippines College of Medicine, magkakaroon din dyan sa Eastern Philippines naman yan mga guys. And then sa Southern Luzon State University College of Medicine, meron ding itatayo dyan. And then meron din sa Benguet, no? The Benguet State University College of Medicine, no? So, 5 ito mga guys, no? Saglit pakita natin. Ito pa. Yan, ito. Yan. Republic Act number 11973, an act establishing, ayan, mabuti nag-resume ang aking internet. So, ayan Republic Act number 11973, an act establishing in the city of Ligao, province of Albay, a College of Veterinary Medicine of the Bicol University to be known as the Bicol University College of Veterinary Medicine and appropriating funds therefore. No? So, ano pa mga guys? Tingnan pa natin Ito pa. Ito naman yung tinatawag na
Republic Act Number 11974, an act establishing a College of Medicine in the Visayas State University located in the city of Baybay, province of Leyte, to be known as the Visayas State University College of Medicine and appropriating funds therefore. So mga guys, napakarami niya na nagpapagawa ngayon, no? Papagawa yan ng ating Pangulo, mga guys, mga College of Medicine na yan, no? So ito pa. Sandali. Ano ba mga guys? Ay, salamat nag-reconnect ako. Mga guys, nakakainis ang aking internet, no? Yan, buti na lang nag-reconnect. So itong isa mga guys, Republic Act Number 11972, an act establishing a College of Medicine in the University of Eastern Philippines located in the municipality of Catarman, province of Northern Samar, to be known as the University of Eastern Philippines College of Medicine and appropriating funds therefore. Ano pa mga guys? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nagpapagawa ang Pangulo natin ng mga College of Medicine, kung bakit dinadagdagan ng Pangulo natin ang College of Medicine. Ito pa, Republic Act Number 11971, an act establishing a College of Medicine in the Southern Luzon State University main campus located in the municipality of Lokban, province of Quezon, to be known as the Southern Luzon State University College of Medicine and appropriating funds therefore. Okay, ano pa mga guys? Sabi ko sa iyo, ang galing-galing ng Pangulo natin. Grabe, nagkaroon tayo ng Pangulong sobrang galing, no? Lahat talaga mga guys, talagang inasikaso niya. Hindi katulad nung nakaraan, war on drug. Yun lang ang inaasikaso, tapos puro naman patay. No? And then ano pa? Republic Act Number 11970, an act of establishing a college medicine in the Benguet University located in the municipality of La Trinidad, province of Benguet, to be known as the Benguet State University College of Medicine and appropriating funds therefore. No? So mga guys, lahat ito, no? Mga lima yan, no, mga guys. So, hindi pa nga yan lima mga guys eh. Dadagdagan pa yan ng Pangulo natin, no? So, inuuna muna yung lima na yan, no? So mga guys, bakit ang Pangulo natin nagpapagawa ng maraming state universities, College of Medicine? Bakit siya nagpapagawa ng ganito? Kasi ang gobyerno natin mga guys ngayon, merong programa, di ba? May programa na magpapaaral ang gobyerno natin, no? Magkakaroon tayo ng mga scholar, no? Na pag magdodoktor ka, pag mag-nurse ka, libre ka na. Basta pasado yung grade mo, libre ka. Kasi, di ba, alam naman natin na in the past, mga guys, lalo na nung nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon ng mga talagang sobrang demand, no? High demand in doctors at nurses. So, yung gobyerno natin, meron tayong programa na kailangan magparami tayo ng mga doctors, nurses, knowing na maraming mga doctors at nurses na pupunta rin sa ibang bansa. So, kulang na talaga yung ating mga nurses dito. So, ginagawa ngayon guys ng ating gobyerno, eto si PBBM, nagpapagawa siya ngayon, no, ng mga state university na may mga College of Medicine, mga College of Medicines, iba-ibang field, iba-ibang ng medicine, iba-ibang branch ng medicine. Para talagang, marami talagang mga tao, mga Filipino, na mag-aral ng medicine, mag-aral ng pagiging doktor, ng pagiging nurse. At eto, kapag pumasa nga yung kanilang grade, scholar sila mga guys, wala silang babayaran. Kaya yan, ikinakalat yan ng gobyerno natin sa iba-ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, yung mga Pilipino na mag-aaral, estudyante, hindi na pupunta ng Manila o mag-aaral ka ng medicine, hindi ka na pupunta ng Manila. Kung taga Benguet ka, dyan ka na mag-aral sa Benguet. O kung taga Visayas ka, huwag ka nang pupunta sa Maynila kasi meron naman dyan, di ba? O kung taga Luzon, okay lang kasi
malapit tayo sa Manila o taga Mindanao ka, huwag ka nang pupunta sa sa Manila kasi meron naman diyan, di ba? So ganun yung ginagawa ng gobyerno natin, mga guys, para mas accessible ngayon. Accessible yung mga state universities na nag-o-offer ng medicine. Kasi alam naman natin, mga guys, na pagdating sa mga state universities, konti lang yung nag-o-offer ng medicine, di ba? Kasi usually yung mga medicine na yan ay nakukuha yan sa mga private na, katulad ng mga Lasal, di ba? Kasi ano yan, guys, kumbaga mahal, no? Mahal na kurso yan. Kaya ano lang naman yung state universities natin dito na merong medicine, katulad ng UP. Pero yung mga iba, mga guys, walang ino-offer na about medicine. So dito ang ginagawa ng Pangulo natin para mas marami nang makapag-aral ng medicine ng libre, ay ginawa niya ito, mga guys. Nagpasa siya ngayon at nag-sign siya ng law, no? Inatasan niya si Congressman Martin Romualdez na gawa ng batas para talagang makapag-build ng mga College of Medicine sa iba-ibang lugar ng ating bansa. Napakaganda, di ba? So, nagawa ba yan ang past administration? Hindi. Hindi nila nagawa yan. Kasi masyado silang nag-focus sa war on drugs. Doon lang sila nag-focus na nakalimutan na nila na hindi lang naman war on drugs ang concern ng mga mamamayang Filipino. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang bakit maraming nai-involve sa droga? Kasi sa droga, mga guys, yaman agad sila eh. Yung iba, mga walang trabaho, kaya pumapasok sila sa pagpupusher. Yung iba, wala na silang makain, kaya sila nagiging addict. Kaya sila pumapasok sa mga illegal activities. Pero hindi napansin nung past administration na meron pang kailangan na mga reforma na dapat gawin sa gobyerno para maiwasan itong mga illegal activities katulad ng droga. So tama yung ginagawa ng Pangulo natin. Holistic approach ang ginagawa niya. Whole of nation approach ng gobyerno. Hindi yung war on drug, pagpapatayin yung mga addict, pagpapatayin yung mga maliliit na pusher, no? Yung mga small time pusher, yung mga user lang, pagpapatayin. Tapos yung mga big time drug lord naman pinalaya, pinatakas papuntang China. Mga kaibigan, hindi yun ang sagot. Kasi 'di ba? Ngayon sa panahon ni PBBM, nakita niyo naman 'di ba? Big time. Libo-libo ang mga nahuhuli, mga high ranking, mga high caliber na mga sindikato. At ang dami, mga guys, 30 point something billion ang worth of drugs, no? Ang nasabat. Pero walang namamatay. Kung may namatay man, kaunting-kaunti lang at talagang totoo na nanlaban. Pero sa panahon ni RRD, doon lang siya nag-focus. At ano ang kanyang directive niya sa mga kapulisan? Mga guys, ang sabi niya sa mga kapulisan, kapag tungkol sa droga, patayin mo. Anong klaseng pag-iisip yan? Pag tungkol sa droga, may kinalaman sa droga, patayin mo. Mga guys, hindi niya iniisip. Kung merong anak yun na maliliit na umaasa sa taong yun, pwede pa namang magbago ang taong yun kung i-rehab. Yung may mga kabataan, pinapatay na lang. Yung iba naman, nilalagyan lang ng shabu. Kunwari, merong shabu para lang magkaroon ng quota yung mga kapulisan noon para lang ma-promote sila. Anong klaseng pag-iisip yun? Inhuman, very barbaric. Pero ngayon sa panahon ni PBBM ay talagang napakaganda, mga guys. Si PBBM ay merong paggalang sa human rights, merong paggalang sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya napakaganda na nagkaroon tayo ng ganitong presidente na talagang maayos ang pag-iisip, maayos ang pananaw sa buhay, hindi yung patay, puro lang patay. Puro lang war on drugs. Nakalimutan na niyang iangat ang ating ekonomiya. Diba? Si RRD, war on drugs. Hindi lang yan ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay trabaho. Ang kailangan ng tao, umangat ang buhay. Ang kailangan ng tao, makapag-aral ang mga bata. See? So, yan ang ginagawa ngayon ni PBBM. Dinadala ni PBBM ang College of Medicine sa iba-ibang
sulok ng Pilipinas. Nang sa ganon, hindi na sila kailangan pumunta ng Maynila, umupa ng dormitory para lang makapag-aral ng medicine. And take note mga guys, college, mga state universities ito, wala na silang babayaran. Kasi sabi ko nga sa inyo, usually pag nag-aral ka ng medicine, usually mga guys, hindi mo makikita yung mga medicine courses na yan sa maraming state universities. Kasi mahal yan course na yan, di ba? Yung mga nag-offer lang naman na state universities ng mga medicine ay UP, no? UP. Hindi ko alam sa PUP kung may College of Medicine na sila, no? Pero ang talagang UP. Pero karamihan ng mga state universities natin, walang College of Medicine kasi mahal nga yan mga guys pangmayaman na kurso. Pero ang ginagawa ng Pangulo natin, dahil nga meron siyang programa na ilibre na ang pag-aaral ng doktor at ng nurses. Basta pasok yung mga average ng mga yan, pasok. Ililibre na mga guys. At talagang pinalapit ng ating presidente sa iba-ibang sulok ng Pilipinas itong mga College of Medicines na kanyang ipapatayo. So, ang ganda, di ba? Saan ka pa? Hindi nagawa yan ni Duterte. Di ba? Hindi nagawa yan ng mga past administration. Ang nakagawa lang yan mga guys, dalawa lang. President Marcos Sr. and President Bongbong Marcos Jr. Dalawa lang ang nakagawa niyan. So, ang galing talaga ng presidente natin. Pagkatapos sinisira ng gusto ng mga DD sheet para lang maipaupo nila yung kanilang confidential funds queen. Abracadabra. Hello, Admin Rich, na nalagpasan na po ni Pangulong PBBM ang 6 years ni Digong. Kaya nga galit na galit ang mga DD sheet kasi napatunayan lang na mahina talaga si Digong. Malakas lang magmura, pero pagdating sa talino at diskarte ay mahina talaga. Ayan po ang totoo. Tama po kayo dyan. Kaya galit na galit yung mga DD sheet. Kasi nga mga kaibigan, kita nila 1 taon at kalahati pa lang si PBBM. Pero lampas na siya, mga kaibigan. Walang binatbat si Digonio. Walang binatbat. Sa totoo lang mga kaibigan, no? Marita Zolina Villanueva, PBBM is the best president ever. Tumpak, tama po kayo dyan, no? After President Marcos Sr., PBBM is the best, no? And then, Sara Fe Poon, pinapangunahan niyan ng mga buwisit na mga ng buwisit na mga para mag-mind conditioning ang mga tao, especially mga drivers. Ito namang mga nawawala. Okay. Ito naman, nawawala yung comment, no? Ito namang mga gunggong na mga drivers naniwala kaagad. Hi, ambot. Tama po kayo dyan, no? So, na-discuss natin kanina no, yung tungkol sa PUB, no? Yung yes to consolidation. So, mga guys, yung mga hindi nakaabot, i-replay nyo para makita nyo, napakaganda nito, mga guys. Napakaganda ng PUB modernization. At talagang dapat nating suportahan ito para sa tunay talaga na pagbabago, no? So mga guys, yan na lang muna at babalik na lang po ako mamaya for another topic naman, no? Maraming po salamat sa mga nanood kay Marita Zolina Villanueva, Abracadabra, salamat po sa panunood. Sara Fe Poon, salamat po. Marcy Cabato, marami pong salamat. Mando Kiss and Kiss, marami pong salamat. Marita Zolina Villanueva, number sa pinakamalaking pondo ang DepEd of Education, ang Department of Education, tapos hinihingi pa confidential fund na wala namang nangyari sa education natin. Ngayon, mas lumala pa. Marcos pa rin. Tama po kayo dyan, no? So, marami pong problema ngayon ang education natin. Kaya nga, ang panawagan natin, VP Sara, resign now. Mag-resign ka na at ibigay mo na yan sa karapat-dapat na merong malasakit, merong tunay na kaalaman
Kasi mga kaibigan, paano siya magbibigay kung wala naman siya? Di ba merong ganun kasabihan mga kaibigan? Hindi mo kayang ibigay ang wala naman sa'yo. Wala naman siyang knowledge about education. Hindi nga siya marunong hindi niya alam yung mga technique kung paano gawin, di ba? Meron lang siya nakita na bagong research o alisin daw yung mga wall decors o naniwala naman, ginawa ka agad yan. Samantalang mga guys, ilang dekada na ginagawa ng mga teachers, nagpo-post ng mga learning materials sa wall. Oh, successful naman ang mga... Sa mga guys, i-end ko na po ito kasi ako po ay nawawala-wala na naman ang aking internet. Babalik na lang po ako mamayang gabi. Mas maganda mag-live sa gabi, no? Mas stable yung internet, no? Maraming salamat mga guys at patuloy po nating suportahan ang ating gobyerno at ating Pangulo PBBM. Huwag po tayong magpapasway sa mga tao na naninira sa ating gobyerno. In the first place, mga kaibigan, yung video na pinagmamalaki nila ay hindi nila mailabas dahil wala naman talaga. Sabi ko nga mga kaibigan, baka ngayon busy sila sa pag-i-edit ng video. Baka ini-edit nila kailangan maging kamukha yan ng PBBM o kailangan yung boses maging kamukha ng PBBM. Or baka naman until now, naghahanap pa rin sila ng video ng isang tao na Yan. Mga kaibigan, baka until now, tuloy ko, no, yung sinasabi ko, baka until now, naghahanap pa sila ng video ng isang tao na sumisinghot ng cocaine para i-edit nila. Kailangan kamukha ni PBBM at kaboses, no? So ngayon, busy sila mga guys sa pag-i-edit ng video, no? Kaya hindi pa nila mailabas ang video na sinasabi nila. So yun nga sinasabi ko mga guys, excited ako sa video na yan. Ilabas nyo na at nang makita natin. O, kuidaw, marami na ngayong magagaling, may mga eksperto na tayo ngayon na nade-detect nila kung yung video na yan ay edited. At kuidaw din, kasi kapag napatunayan na edited ang video na yan, yung nagpalabas niyan ay pwedeng makukulong. Kaya natakot sila mga guys kasi alam naman nila na hindi naman talaga totoo. No? So mga kaibigan, ito po muli si Admin Rich laging nagsasabi, fight fake news, expose the truth. Bye! Kita nyo na mga guys, Admin ang Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Kita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.